Okay, sige, basta na. Matatawa niya. Hallelujah. Meron po akong mga tinawag, tiniyanda. Ganito po yan, mga kapatid. Meron po tayong takeaway sa last message. Pwede ba madala ulit yung whiteboard para once nagsasalita, yung mga magbibigay ng takeaways, yan, ay may idea. Kasi po, ito po yung napakahalaga napakahalaga na tayo po rin po ng proseso sa ating isip kung ano ang mga naibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ilan. Tatawagin ko una si Alan, ikaw ano kung tatawagin. So, let's give the Lord a big hand. Si Alan po ang magbibigay ng takeaway. Sabi ko, 3 to 5 minutes lang. Kaya dilimitan nila. 3 minutes, pwede. 5 minutes, pwede. Okay. Go ahead. Takeaway po. Good morning po. Paus na. Magandang umaga po sa ating lahat. It's an honor po, Doc, Pastor, na mabigyan ng pagkakataon. Okay. So, okay po. For the past 10 years po, excuse me, tinuruan tayo ng iba't ibang principles, mastering the mind, na po. So, overview po, kasi po pag isa-isa ko to masyadong hindi. Pero, yung pinaka-essence po ng itinuturo sa atin dito ni Doc Rene, no? Yung kahalagahan kung paano natin mapapakita, no? Yung pag-handle ng choice natin. Kasi dati, hindi na-highlight sa bawat isa yung tinatawag na using your free will. Okay? Using your free will, hindi ito yung parang free kang gumawa ng kahit ano. Basically, etong teaching na ito is guiding us, tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng proper and right decision making. With the principle, no? Kaya dati noon, ang buhay ko noon, example ko na lang pang buhay ko, ang buhay ko noon ay nakabase sa bawal at hindi. Kaya napaka-critical lagi ng decision making ko. Dahil kung emotional lang, intellect lang, at wala ka sa 5D, magkakaroon ka ng mistake. But if you're gonna follow, if you're gonna use the free will na binigay sa atin ng Panginoon, by the principles na itinuturo sa atin ngayon ng Panginoon, dito sa family natin, napakalinaw po. At kanina po, may kwento ko lang habang po ako'y papunta rito, ako po'y naiiyak. At nung malapit-lapit na ako, lumuhan ako kasi sabi ko, Lord, thank you na binigyan mo kami ng chance to exercise our free will with your principle. Kaya nakakatuwa lang, bawat isa po dito, makikita natin, no, dinisect po dito sa ating church, dinadissect natin yung pinakamaliliit na detalye. Kumbaga parang yung anatomy ng buhay ng tao na malabong-malabo noon sa akin kahit na matagal na ako nakakilala sa Panginoon. Ang buhay ay magulo. Ang buhay ay parang whether luck or bad luck. Ganun lagi iniisip ng tao, which is mali. But this time, napakalinaw. Napakalinaw ng sinasabi sa atin through our spirit, no? Mind, will, and emotion, or sa ating intellect, we are gaining wisdom and guidance accordance sa gusto ng Panginoon. Kaya sa process na tinatahak natin ngayon, no? Sa process, isa dito yung tinatawag nating exercising our free will. Dahil ang quality ng buhay natin sa pinapakita dito ay nakadepende kung paano natin mamaster ang within natin. Kaya, nung tinanggap natin si Kristo, last na po ito, nung tinanggap natin si Kristo, kinalimutan mo na yung creative persona mo. Kung ikaw ay mahiyain, ikaw ay mayabang, ikaw ay matapobre, ikaw ay matatakutin, ikaw ay, walang tiwala sa sarili mo, ginawa mo lang yan ayon sa mga environment na nakita mo at nakalakayan mo. At dito, nire-reset tayo ng Panginoon. Eto na yun, napakalinaw. Kaya ang pagiging malungkot sa time ng
ng kaguluhan ng buhay mo, it's your option na lang. Pwede ka rin maging masaya sa time na magulo ang buhay mo. O kung a-acceptin mo ba. Kaya ang quality ng buhay ng bawat isang Kristiyano ay nakadepende kung nauunawaan at totoong gising. Kaya for the past 3 weeks, 2 weeks ago, may mga mensahe ang mga pastor natin na minsan masakit sa tenga kasi hindi tayo nakikinig. Masakit kasi hindi natin matanggap. Kasi spiritually, hindi natin siya ma-accept kasi bulag tayo doon sa religion na kinagisnan natin. Sa dating ikaw, sa dating tayo. Kaya pag nakakarinig tayo ng mga salita, uy, offending naman yung sinasabi. Kasi hindi pumapasok dito. May blockage. Kaya if aware tayo, nakita natin ngayon ng bawat isa sa intellect at emotional will mo na master mo na yan because you're exercising your freedom, your will, nakabase sa principle, hindi ka na mahihirapan mag-adapt. Amen? Kaya, please, be grateful po ang bawat isa sa atin dahil nasa era na po tayo ng napakalinaw na platform. Kailangan na lang nating pumili at lakaran. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you, Brother John. Yeah, the next one, para mabilis po tayo. Tawagin ko na si Sister Coach Russell. Pwede bang ikaw na muna ulit? Coach, you prepared? Russell? Are you prepared? O hindi pa? Hindi pa. Okay. Sila lang muna. Sheila? Alright, Sheila. Okay, let's give a little details sa oral ng Sheila. Thank you very much. Yes. Ay. 3 to 5 minutes po. Yeah, good morning. So, naano po natin na the beginning. So, nasan po bang ating mind right now? Which is, nagkakaroon po tayo ng pag-iisip na nasa spirito po tayo. We are being the intellect. Nakuha na po ba natin? The concept, the content is the mind, the emotion, and will. Pero, saan ba natin ito na-raise up? Based na sa sinabi po ni Brother Jaala, marami tayong mga nai-influence na adapt, but the main factor is tayo. At ano yung example din ng pastor? We are a human. Tama po ba? We are a human. Yes, we are being chosen by God. Hindi ang hayop na kinrate niya na afterwards. So, in example, as an eagle, kaya bang mapaano natin yung ang ating, in example tayo sa hayop, as an eagle, did you accept it right now that we are an eagle? Ang eagle, wala siyang friend. Wala rin siyang mga colleagues. But he soar as high as he can. Anong kinakalaban niya? Yung wind. Hindi siya nakikipag-ano doon sa mga ibon na sasagupain. Then afterwards, may mapapagod, may papalit. Tayo yon. As a eagle, we will soar high as a balance. Nakikita natin, and then for the fall. Kasi God, nandun na tayo sa kanyang mind, emotion, and will, and then He wants more than expression. As an Adam, He picked up as small as a clay. And saan niya ito ginamit? By His nostril, sa kanyang breath. Yung clay na yon ay nagkaroon ng buhay. In-accept ba natin na tayo din yon? Na binigyan tayo ng buhay? And sometimes, we neglect it. We commit sin, we commit suicide, or there's something na anxiety na tinatawag po. So, in the beginning, nandito na tayo eh. And God wants us to be His what? Expression of who He is. From the Spirit of God's consciousness, nandito na tayo. Si Adam nag-fall. Nagkaroon siya ng physical realm. Ano yun? Nagkaroon siya ng pagtatangi na I feel sad. Wala siyang kasama. Physical. Na sense niya. Pwede ko bang i-make ang hayop? Diba? No. Hindi niya yun. And then, asleep siya. Nung nang-sleep siya, kinuhaan siya saan? Para magkaroon ng mate. Tayo yun. Huwag natin isipin ibang mate, kundi co-workers and be a co-creator ng Panginoon. So, dead tayo nung that time. But,
nagkaroon ng emotion ng Panginoon through intellect, we are regenerate. Di ba? Nung kapanahon na ng mga Old Testament, nawala si mga Moses, si Adam, nandun ang Panginoon with God. But in this moment, present time natin, God is nasaan? Mahina. God. Right now, nakita natin ang daming storm, flood, but still, we are raising our hands at saka yung breath. Nasayang ba yung breath na binigay ng Panginoon? No. Masasayang lang kung hindi natin pangahawakan ang ating intellect, emotion, and will. Doon na naman tayo pupunta. Magkakaroon tayo ng adversary, worldly system. Sige na nga, Christian ako. Pero, ano ginagawa mo? Nakikijoin. But still, let's go back. Let's go back to the target that we are in God consciousness. I-breath nyo. Kasi pasalamatan natin na may buhay tayo right now. Nakikita natin, karamihan, nasasayang ang buhay. Nasa oxygen. Binabayaran ng oxygen. But dito, free tayo, di ba? Kaya speak out. Labas nyo. Bigyan nyo ng buhay. Ano yung kinukuha ng Panginoon sa atin at binigay para magamit para sa government of God? Yung intellect, emotion, and will, hindi masayang. Mas marami pong mga, saan mo makikita ang lugar na maraming mga pangarap. Mga businessman, yung mga huge na kaisipan. Any idea? Nasa cemetery. Kaya wag nating intayin na meron pang isang expression ng Panginoon na mapunta sa ganon. Mag-move on na po tayo. Yung 3D natin, be awake. Hindi tayo, wag natin tatanggipin na tayo ay natutulog. May natutulog po ba? Wala. Meron po bang dead? Ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon. That we will not be shaken and we will not be moved. 5 minutes, Mama. Yes, Pastor. And then, right now, the word process, ipinoproseso na tayo. Willing to be processed by God. And then, magkakaroon na po tayo ng release, the Spirit and manifestation. Tayo na yung magiging manifestation ng Panginoon that who is God is. He is a loving God. He is more abundant. Kaya, rendahan natin, yung word na naririnig natin, rendahan natin ang ating, come on, church, intellect, emotion, and yung conscious natin nandoon na eh. Ina-analyze na lang and then it will subdue doon sa sub-consciousness, which is our belief that we can do all things through Christ. Nanunumbalik tayo. Kasi saan tayo dapat pupunta ulit? Sa Panginoon. And then our mind, the bulb, eto na po. Napakasarap na itong enjoying. Subduing what is ours, what is yours, and what is mine. To fulfill and to be already aligned. To be aligned and activate. Alam na natin to switch on and switch off. Blue pill and, come on, red pill. By pressing the button for the principles of honoring, principles of giving, and so on and so forth. But this one, wag natin anuhin, is a process. Miski canned goods, miski yung kinakain natin na dry, di ba? Pinoproseso yon. So tayo din, to be well for the image of God. And progressively right now, may ano lang po ako sa isang word. Sister Martina? Hindi. Hindi kaya? Well, it's okay. Yan. Meron lang po akong inano na animate. To be awakened lang po. Meron siyang title or transformation. Sige po. Di ba nasa empty tayo, pero ang Panginoon, hindi siya nagdadamot. Binigyan niya tayo ng buhay. But we know how to handle it.
Ilang percentage? Come on, go on. Sige lang po. Tuloy-tuloy na lang natin. Are you enjoying po ba? Yan. Nakikita na natin. Hindi lang siya, yung spirit natin, makukontain yan. Pero depende po kung paano natin siya i-manipulate or to handle it. Tingnan nyo yung blood, yun yung buhay. The question is, did you still recognize who you are, ang sarili mo? Pag nasa church, pag nasa secular, and we are a creator. Kaya, we need to submit. And the expression is here. Huwag tayong ma-disconnect. Kailangan natin ma-connect. For what? Purpose. And we are subduing. Ano po yung inaano sa Genesis 1:26 to 1:28? Replenish. Replenish. Bilang tayo po, ikunin natin yon. Hindi lang dito lang natin naanuhin. Go on. A female and male is one right now. Dahil ang Panginoon ay nasa sa atin na yung persona natin na ikaw, na ikaw, na ikaw, na ako, at na tayo ay kasama na natin ng Panginoon. Na-express na natin ang persona ng Panginoon, impersonal God. Still, please. Yan. It's a process. And then this is the content. Yung mind natin to be established, managed, and the consciousness will be in the subduing and producing na nasa sa atin. Sige lang po. Ang dami. Opo. Saka mo Yan na lang. kay Thank you po. Thank you, Pastor. Thank you very much, Sheila. Siguro one time we're going to be asking you to elaborate your presentation. But let's give the Lord a big hand kay Sister Sheila na took very much time to give really much about this one, but we're only given limited time. So the next one I'm going to call, please appreciate yung mga nagpupunta rito because they are the people who seldom come up to stage, but I ask them, like si Joala, and one thing that I got from him is reset. Si Sister Sheila naman, ano mo nyo, kailangan natin yung word na reset. From time to time, i-reset nyo. Para mga computer, di ba, nilalagyan ng refresh. Ang mind natin needed to be done like that. Please be aware and always hammering it down upon you. And then, Sister Sheila, marami siyang presentation which probably needs something like more time. And there will be a time where we will ask her to do that para mabigyan niya ng idea ang kanyang concept. Now, this time I also ask si Marco. Marco is around here. Are you ready, Marco? Please. I'll give you to 5 minutes and kayo po, sinasanay ko din makinig kasi this time, as I said, totoo po ako, when you come over here sa church, need to open your mind, not to be religious. Alright, go ahead. Hello. So, siguro hindi ko na masyadong Straight mo na. tutukan ito. Dito na lang kasi ito talagang na-hammer down na sa atin. So, firstly, hindi ko alam na mag-speak ako. Natawagan lang ako ni Pastor, so Sige. it's a pleasure. So, 5 minutes. Siguro i-highlight ko lang yung mga naituro or yung mga inputs ko. So, in the beginning, so eternal past, eternal past, hindi pa tayo created. So, we are in the consciousness of God. So, ayun. So, in Genesis, when God created man, He breathed yung life into us. So, in other words, Spirit ni God ang binreth niya inside the man. So, that was Adam. So, yung spirit na yon is partly God. So, spirit of man, not still spirit of God, hindi pa. So, yun. Nung binreth niya, partly ng consciousness ni God ay nasa atin na. Pero it's a man spirit pa rin. So, eto, pumasok sa atin, and man became a living soul. So, sa soul, ano bang meron sa soul? Intellect, emotion, and will. So, buhay, living soul, buhay ng intellect, emotion, and will is, sabi nga, gaano ka-powerful yon. That time when Adam was asked by God to
pangalanan yung mga hayop. Ang dami nun. And napangalanan niya. So, ganun kagaling yung utak ng tao dati, yung mind, yung intellect, emotion, and will. Kung i-compare mo ngayon, kasi we got lost, yung kausap mo lang kahapon nga hindi mo na maalala kung sino yun, di ba? May mga instances na ganun. Pero, nung buhay ang kaisipan at emotion at will nung man, kaya niyang pangalanan lahat ng hayop. And who knows kung scientific names pa yun. So, yon. Ngayon, nung nagkaroon ng fall, ang tao, nakulong ang spirit ng man. Nakulong ang spirit, so hindi na pwedeng mag-mingle ang spirit ni God. Bakit? Nakulong because of sin. So, separation of God, separation from God, spiritual separation. So, death, spiritual death, and yung physical death natin. Spiritual death is separation ng spirit, ng tao sa spirit ni God. So, nakulong sa loob. Okay? Nung nakulong sa loob, hindi na tayo makalapit kay God. Okay? We are far because of sin. Ngayon, we were lost. So, our soul was lost. Intellect, emotion, and will was been lost. Lost meaning naligaw. Hindi nawala, naligaw. So, naligaw. Nung naligaw, kaya na ng kaaway na mag-tell ng lies. Kaya niyan tayong i-led astray. Because the wisdom and the power was been lost also. So, we forgot who we are. As a son of God, we forgot who we are. And all the lies was being fed sa atin. Kaya niya ng kontrolin yan. Kaya niya ng i-manipulate yan. Because our spirit was being separated. Okay? So, ayun. Nung naligaw tayo, ang nakikita nating reality ngayon, 3D, physical realm, factual. So, when we say that worldly things, eto yan. Hindi lang yung masama, hindi lang yung pagsusugal, hindi lang yung pakikiapid. Worldly means ito. So, your name, your family, those are worldly things na hindi spiritual things. When you focus on that, these are not permanent things. Because in the Bible, sabi, things that are not seen are permanent. Things that are seen is hindi permanent, pansamantala lang. Okay, so we focus our mind, our intellect, emotion, and will sa worldly things because we get lost. Okay? And then number 4, by the way, nung si Adam nandito, shortcut na sana. There was a tree of life and tree of knowledge between good and evil. Kung kinain niya yung tree of life, shortcut na, life na agad. But we fell because nagkasala na. So, kailangan natin na ma-redeem, maibalik sa dating pwesto, sa dating kinalalagyan natin. So, dahil na tayo, hindi tayo pwedeng lumapit kay God. Hindi tayo pwede dito. We need a redeemer. So, para ma-restore tayo. Asa na ba? Siguro. Ayun. Regeneration, born again. So, when Jesus came to redeem us, what do you mean by redeem? To buy back. To buy back what is yours originally. So, anong pinagbayad niya? Yung sarili niyang dugo. So, He bought us back in order for us to regenerate and to be born again. How can we born again? Pag pumasok ang spirit ng God's Spirit sa atin to mingle with man's spirit. Ngayon, nung tayo ay naniwala, if tayo ay maniwala na we were saved, we will be regenerated and we will be born again. Okay? We will accept the Spirit of God. Yun yung magiging indwelling
ng Spirit of God. So, fast forward, actually dito lalabas yung free will natin. Because predestination means we have been destined already. Destined, we are chosen already. Chosen by what? Ito ang predestination natin. To be one with God. God destined man to be with Him. God already planned to be with Him. That man will be with Him. But because of our freedom of will, because of our free will, nawala. Ngayon, free will din natin kung papapasukin natin si God. Free will din natin kung ma-regenerate tayo. Free will natin ang gagana dyan. Because our predestination is here. Our destiny is here, but our free will be the one who will choose. Okay? So, when we choose God, we will be mingled by His Spirit. So, papasok na ang consciousness. Yun yung consciousness ni God na hahalo na sa consciousness ng man. So, that is perfect consciousness na. Complete consciousness. One with God. Oneness. Hindi na siya separated. Oneness. And pag oneness, doon na lalabas yung wisdom and power. Okay? So, you can be Christ-like na. Ito na yung being Christ-like. Ito na yung being, supposed to be being Christian. So, dito, this is the free will na. So, kung may free will tayo, naniniwala tayo na in-accept natin si Jesus Christ, we should be manifesting already. God's consciousness, God's Spirit, manifestation na. What will you manifest? Ito. So, ang tanong, meron na ba tayo nito? Ano na ba ang namamanifest natin dito? Alin na ba? Subdue, fulfill, align, active, honoring, principle of giving, lahat yan dapat nasa subdue na natin kasi naintindihan na natin to. And because of our free will, eto na yung labas. That's all. Thank you very much. Thank you very much. All right. As you can see, I think people na different perception, different perspectives sa message. So, per se, kung ano yung sinasabi nila, tinitignan ko, kaya nga take away. And I can see that I needed to add more. Kaya lang, at least, nasa-sense ko ang ating pong audience kung hanggang saan nila nakukuha yung buong dinideliver ko. So right now, I'm only hearing, right, na mga different takeaways or perception ng mga audience. At kayo din nakikinig. However, I thank them because sila yung tumatayo para ipakita din sa church na may mga nakasasambot how big they are receiving. Maya-maya po, I will show it again. But thank God meron tayong mga nagbibigay ng takeaway. So let's give a big clap sa life nila. Sana kayo rin, when there will be a point in time na kayo ay tawagin, be courageous enough to stand up. All right. See, Russell, Coach, are you ready now? Please, can you stand up and give your, Ito po yung mga kanya-kanya lang para nakikinig. Meron ba kayong nakukuha naman? All right, okay. Go ahead. Lord Jesus, isang pagpapala po sa mensahe ng bawat isa sa kanilang take-away in Jesus' name. Amen. Nakakatuwa lang, no? Parang iisa lahat yung dun sa beginning, no? Totoo naman, from the beginning, we created in the image of God. And yung kanyang grit, talaga naman yun ang nagbigay ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng harmonious. Doon pa lang sa ating umpisa pa lang sa pagbibigay ng grit ng ating Panginoon, naging kaisa na tayo ng Panginoon sa kanyang consciousness. Amen? So meron na po tayo. So sa simula pa lang, nandun na yung harmonious ng ating intellect, emotion, and will. Tama po ba?
So kasi yung consciousness ng Panginoon, yun din mismo yung ibinigay sa atin. But then again, di po ba, nagkaroon ng fall. Di ba? So na-fall po yung man. Anong nangyari nung na-fall ang man? Nagkaroon siya ng sariling created persona. So ang nangyari, na-influensyahan yung ating intellect, emotion, and will Very good. ng worldly system. Yeah. Ibig sabihin, Yeah. nawala kasi tayo Yeah. sa consciousness ng Panginoon. Yes. Nag-create tayo ng sarili nating ako, Yes. ikaw, siya. Di ba? My name is Russell. O alam ko na may kakayahan ako. Pero hindi ko na alam ano yung talaga gusto ng Panginoon sa buhay ko. Kasi mula nung ako'y nagkaisip, ang nakita ko yung worldly system, yung culture ng family ko, yung inilalagay sa isip ng aking school. Tama po ba? Yes. So doon ako nakilala at doon ko nakilala ang sarili ko. Yeah. Kung sino ako. That was the time na tayo'y na-fall. But after that, mga kapatid, sobrang napakabait ng ating Panginoon. God is good. Amen? So, nung tayo'y tinanggap natin ang Panginoon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Di ba sabi nga, paniwalaan, tanggapin mo ang Panginoon na siya ay iyong Diyos at tagapagligtas. At that time, we born again. Alam niyo po ba nung tayo'y na-born again? Ang naisip ko nung una, hindi ko alam, akala ko naligtas lang ako sa aking kasalanan. Yun ang aking pagkakaalam. But we are really blessed Wow. na ibigay ng ating pastor. Alam niyo po nung tayo'y na-born again, ang sabi po doon, remembering your beginning. Assuming your destiny. Di po ba, hindi natin kagad nakita nung tayo ibinalik ng ating Panginoon sa ating posisyon, sa dati nating kinalalagyan, bilang isang anak ng Diyos. Amen? Nung tinanggap natin ang Panginoon, naging anak tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, ibinalik tayo ng Panginoon. Kung sino tayo at kung sino ang Diyos na meron tayo. Yeah. Na we are one in God. So, yun po yung ating pagiging born again. And nung tayo na born again, nagkaroon ng regeneration. Ibig sabihin, little by little, hindi naman po biglaan talaga yan. It's a process nga, sabi, dun sa ating bridge of life. Yan. Diba yung journey natin, so pagiging bata natin, nung tayo na born again, naging bata ulit tayo. Dahil hindi natin kayang kainin kung ano yung mga ibinibigay na mensahe na sobrang taas. But now, I believe, lahat tayo, Son of God. Kaya lahat ng mensahe natin ngayon, nangunguya natin, nakakain natin ng maayos. Tama po? At yun ang ginagamit natin kung manifest kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. So, nung tayo po yung nagkaroon ng regeneration, unti-unti po, bumalik. Kasi sabi nga, di ba, awakening. Yan. So, dapat po, nung tayo yung nagkaroon ng pagkakataon, unti-unti nagigising ang ating kamalayan bilang isang anak ng Diyos. So, at that time po, yung ating consciousness, siya po ngayon, di ba, yung ating soul, yung intellect, emotion, and will natin, it could be governed. Tama po ba? So, dapat nag-govern na pala natin yung ating intellect, emotion, and will dahil tayo ay bumabalik na sa consciousness ng ating Panginoon. Amen po? So, yun po kanina, sabi ko nga after natin na ma-fall, so nagkaroon tayo ng worldly system, doon tayo napako. At after ng ating pagiging born again, na-regenerate tayo, then on our journey, unti-unti po, ito na po yung sinasabi na repentance. Dapat everyday daw po, nagkakaroon tayo ng change of mind. Kaya sabi, renew your mind. So every day, every time na nagkakaroon tayo ng mga renewing at ng change of mind natin, then that's the time po na mararamdaman natin unti-unti yung ating manifestation bilang isang anak ng Diyos. Then we have to release na the Spirit
and starting manifesting God in our lives. So, unti-unti, nagkakaroon po ng changes. Tama po ba? Sabi nga, nung nasa word niya tayo, ay, kahit hindi ako pumunta ng church, ang Diyos naman kahit nasaan lang yan eh, pwede akong magdasal. Tama po? Tama po ba? Di ba? Nung tayo hindi pa nakaka-repent o hindi pa nare-renew yung mind natin. But nung tayo na-renew ang mind natin, ngayon ang sabi natin, huwag kalimutan ang pagtitipon. Amen po? Kasi anak tayo ng Diyos, we have to celebrate yung buhay natin para sa Panginoon. Amen? So yun po yung ibang pagkakaiba once na tayo po ay everyday nagre-renew ng mind at nagre-repent po tayo, we're going into sonship and rulership. Amen po ba? Thank you, and that's all po. Thank you very much. Wow. Di ba, iba din naman yung parang may mga tao o mga brethren tayong umaakyat kahit 5 minutes, yung iba medyo nag-exceed. Pero meron kayo nakukuha. Are you listening? That is the power of repetition. Yung nagre-repeat, o nga no, para kayong nagpipintura na, isang layer, second layer, third layer, hanggang sa kumikintab yung paglalagay ng pintura. Kumbaga sa cutics, ganun din. Alright. Tatawagin ko din si bago muna si Sister Marie, ikaw na muna, Pastor Rodel. Rodel, ikaw muna. Pastor Rodel. Let's give the Lord again kay Pastor Rodel. Right. Sa lahat ng mga Lalagay mo doon sa. Sige. So, sa lahat ng mga napakinggan na natin sa mga nakalipas na linggo, kung tayo po ay nakakapakinig ng maayos, napakaganda po na ibinibigay nitong mensahe sa ating lahat. At sa akin personally, ang nakuha ko dito, ang nagbukas talaga sa akin ng isip ko, ay pagkatapos natin maintindihan itong mga technical explanation ni Pastor Rene sa maraming linggo, nakita ko kung gaano nito pinapaganda ang buhay natin. Kung gaano nito pinapasimple ang komplikadong buhay na iniinugan ng maraming tao. Sinasabi kong komplikado dahil kapag hindi natin talaga ito naiintindihan, komplikado ang buhay. At isang patunay na komplikado ang buhay ng isang tao, sa nakita ko rito, kapag ang tao hindi niya tukoy kung ano ang totoong pinagmumulan ng komplikasyon ng buhay niya. Sit down here. Kumbaga sa sakit, Galing kapag mo, hindi mo tukoy kung saan nagmumula yung Gulat ako sa sakit, iyo nahihirapan ka talagang gamutin ito. What is this? Tama po. Kaya tayo nagpapagamot para alamin ang sintomas at pinanggalingan ng bawat sakit para ma-address ng Give me tamang some, ha? gamot. Sa ganon, marating mo yung healing. So sa buhay natin, maraming tao ang may sakit. Ibig sabihin may sakit, hindi sakit lang sa pisikal, kundi ang kakulangan ng kaunawaan at pagkakaunawa sa buhay, kung paano niya aayusin ang buhay niya, ay isang sakit na maituturing yan. Ngayon, kapag hindi po natin alam kung paano mo lulutasin yung mga sitwasyon sa buhay mo, ang mangyayari po dyan, nauuwi tayo sa maraming uri ng paninisi. Kaya isinisisi natin ang sinisisi ang buhay at mga sitwasyon sa buhay natin sa kung kani-kanino at sa kung saan-saan. Samantalang may solusyon ang lahat ng bagay o sitwasyon. So sa akin, sa pagkakaintindi ko rito, mas pinadali nito ngayon ang buhay ko at mas pinasimple, unang nawala sa akin ay ang malisi. Kasi po, natanggap ko ngayon sa pagtuturong ito ni Pastor kung papaano ako magiging isang buong responsable sa sarili kong buhay. Dahil ngayon ko naintindihan na wala palang ibang makakapag-ayos ng buhay ko, kundi ako rin sa sarili ko, sa tulong ng Panginoon. At sa mga katuruang ito, ipinaunawa sa akin kung paano ko aayusin ang buhay ko, paano ko aayusin ang isip ko, damdamin ko, at yung mga desisyon ko sa buhay. So yan yung napakalaking nakuha kong lesson ngayon sa mga nakita ko sa tinuro ni Pastor. At sa akin, basta ako po, habang pinapakinggan ko to, palagi kong binabantayan ang bawat
ginagawa at itinatakbo ng isip at damdamin ko, lalo na sa mga desisyon na ginagawa ko sa buhay ko. At masasabi ko, maayos ang buhay ko ngayon. Kasi ito po yung mga magandang tinuro ni Pastor. Paano ka maging responsable sa sarili mong buhay. At yun naman po, sana maging responsable tayo. Dahil yun po yung tinuturo sa atin. Maraming salamat po. Thank you very much. Nakita ni Pastor Rodel na, wow, ang ganda ng kanyang sinabi din, ano? Nasi-simplify. Kasi kapag wala kang alam sa buhay, wala kang alam, ang dami mo nga makikita. And then, ang pinakamadaling gawin sa buhay, ang manisi. Alam nyo, ang isang taong matapang sa buhay ay, let's say na lang, may scammer at ikaw yung na-scam. Totoong mali siya. Pero kapag may nangyari na scam ka, huwag mo sisihin yung scammer, ikaw pa rin sisihin mo. Naku, yung ibig sabihin. Naloko ka niya, huwag mo sisihin ng loko. Sisihin mo, naloko ka. Maraming tao, sisi ng sisi. Ewan ko lang ako, napapakinggan niya ako, kasi hanggang ngayon minaroon pa ako nakikita ang paninisi. Ikaw kasi ikaw dapat Mga ganun ba? Alam nyo, masyado na akong pagod yan. Ayoko na sanang makarinig ng ganyang immaturity sa buhay, lalo na kung matagal ka na sa Panginoon. Matagal ko nang pinreach yan. Hindi pa man, naalala ko sarili ko yung the first big responsibility of man is to take responsibility of his own mind. Pag nag-decide ka, galing sa sarili mo. Pag nakapili ka ng pangit, sisihin mo sarili mo. So dapat magmatalino ka. Kaya ako, wala akong sinisisi, kundi kung ano man mangyari sa buhay ko, kinukuha ko, ako yon. So I need to change my mind. Kakaiba sa mga taong naninisi, wala silang pagbabago sa isip nila, kundi lilipat-lipat lang ang paninisi sa kanya, sa panahon, sa kanya. At ang taong ito ay napakahirap makasama sa buhay. Kaya kung maganda ang buhay, alam niyo mga kapatid, ang una-una talaga, salamat sa sinabi mo. When you learn how to take responsible, yung intellect mo, emotion, and will mo. Hawakan mo yan. Pag hindi mo nahawakan yan, kaunting kibot lang. Tulad ng mga accident, road altercation. Maya-maya, may barrel ka, kakalabitin mo. Magbabago na buhay mo once nakapatay ka. Are you listening? Dahil lamang, hindi mo nahawakan ang intellect, emotion, and will. Yung mga taong nagkukura sa panahon natin yon, hindi nila na-control ang intellect, emotion, and will. Akala nila, mananatili silang kurat. So later on, nabuksan. Mga kapatid, ang hawak lang natin sa buhay natin ay ang binigay ng Diyos. Kaya maraming salamat. Maganda sinabi ni Pastor Rodel, kung kayo man din ay nakakuha ang buhay, kapag hindi nyo alam ito, maraming tumira sa buhay sa ibabaw ng mundo na walang alam ito. Walang alam yung mga kaganapan sa loob niya. Ang alam niya lang, nangyayari sa labas. Kaya, walang alam paano mabuhay sa ilalim sa ibabaw ng mundo. Kaya anong ginawa niya? Kumbaga sa driver, nanagasa na lang na nanagasa. Kasi hindi niya alam paano hawakan ang kapangyarihan sa loob. Kaya merong naapektuhan sa labas. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na hawakan mo to. Nandito, nakasalalay, ang iyong katagumpayan at katalunan. Nandito ang kasiyahan at nandito ang kapigatian. Nandito rin ang heaven. Nandito rin ang hell. I mean, inexperiential. So, dito pa lamang, maranasan na natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang heaven doon is not location. It is a sphere of your state of mind. So pag meron ka magandang state of mind, you have heaven.
Pag meron kang bad state of mind, you have hell. Dito pa lamang sa ibabaw ng mundo. Sino nakakaintindi? Magsabi naman ng amen. Amen. Alright. Last one. Bigyan natin si Sister Marie. Sister Marie, share your thoughts about last, And then I will now, itataas ko ang Thank you. message na ito para naman tumaas pa tayo. Amen. Good morning po, a blessed church. Alam niyo po, napakapalad po natin dahil inilalad sa atin ng Panginoon ang kabuuan. So, nasa sa atin na lang kung alin ang ating pipiliin. Since alam na natin before the foundation of earth, tayo ay spiritual na. And we are in the mind of Christ. So, yung pa lang, alalahanin natin, nung paman, tayo ay spiritual na. Kaya walang pwede magsabi ngayon na tayo ay tao lamang. Since andito na po tayo sa pagiging born again, the mingleness of God's Spirit and man's spirit, they are all mingled. So, yan yung sinasabi na kapag ang kape, tinimpla mo ng coffee-mate sugar, hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Hindi mo na pwedeng paghiwalayin ng asukal, ang coffee-mate at ang kape. Dahil sila lahat ay nagmingle na. Ganon din po tayo sa ating buhay. Nung tinanggap natin si Lord, alam ko lahat tayo born again na. So, ang Spirit ng Diyos ay nasa atin na. Kaya ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ngayon, tayo na lang po ang responsable sa ating kaisipan. Dito na po tayo ngayon. Mga kapatid, dumadaan tayo sa proseso sa ating intellect. Paano? Sa time ng message, sa time ng gawain sa Panginoon, be sure na tayo ay gising. Pag sinabing gising, naiintindihan mo, nakafocus ka, nasambot mo kung ano ang minimensahe ng Diyos sa atin. At hindi lang minsan na lang pag narinig mo sa gawain. Kung ito talaga yung nasambot mo, pag uwi mo sa bahay, ito ay didili-diliin o uulit-ulitin mo hanggang ito ay maipasok mo sa iyong kaisipan. Dati tinatawag na proseso. And then, yan ay magpo-flow sa emotion, sa damdamin natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na kapag tayo ay nakikinig sa ganitong gawain, sa mga gawain ng Panginoon, pakinggang mabuti. Iba yung listening, iba yung hearing. Yung hearing, napakinggan mo lang, na-bless ka. Pero ang listening, na-bless ka, napakinggan mo, at hindi ka kontento na ito ay hindi dinidilit pagdating mo sa bahay. So, lalagyan mo talaga ng pressure ang sarili mo para bigyan siya ng pagkakataon na ito ay maipasok, mag-sink in sa iyong ating intellect. Dahil ang ating intellect, makatwiran. Pag may nagsasalita rito na against sa atin, ayaw pakinggan. Pero nasasabihin, they are all blessed. Yes, blessed tayo. Pero hindi enough ang na-bless. Dapat ito ay nag-sink in at ito ang maging expression o magmamanifest sa buhay natin. Sa intellect po, talaga pong marahil ko diyang ipaprocess sa buhay natin. Maraming matatalino. Totoo po yun. Yung matatalino na hindi pa nga naintindihan, alam na. Ang totoong matalino, alam mo, at ito ay isna sa buhay mo. Para na maging maganda yung buhay natin. May mga partner tayo sa buhay, masarap, parehas kayong maganda. Maganda pagsasama kasi parehas kayo nagbabago. Hindi lang yung isa. Then, sa intellect, sabi nga po napakinggan minsan. Alam ko na yan. Ayaw ko na paulit-ulit. Sobra kasi tayong talino. Ayaw natin paulit-ulit. Pero kailangan po natin. Yan tinatawag na law of repetition. Hindi naman tayo nakakagaling na kapag narinig mo ito, memorize mo na, nag-sink in na sa'yo. Kailangan natin ulit-ulitin ito, mga kapatid. Ganon din po sa damdamin. Sa damdamin.
Kailangan makipag-cooperate tayo sa prosesong ginagawa ng Panginoon, Spirit ng God sa atin. Ang dandanin natin masyadong sensitive. Nakarinig lang ng hindi maganda. Nainis ako dyan. Ayaw ko na makinig dyan. Hindi na ako dadalo. Mga kapatid, paano tayo matututo? Paano natin isa sa buhay? Yan dapat isa buhay na reality. Alam niyo, totoo po yung mga kapatid. Ang susi ng kasarapan ng buhay, hindi sa dami ng pera mo. Sa dami ng nalalaman mo, at ito'y tumatago sa damdamin mo, at ito ay nahawakan mo, at ito'y na-apply mo, yun po ang tinatawag ng sarap ng buhay. Even ang kasaganaan, akala natin, mapera ka, masagana ka. No. Marami pong mayaman, pero hindi sila nag-i-enjoy sa buhay. Bakit? Hindi sila masagana totally. Marami silang pagkukulang. Nakakakulangan sa buhay. Hindi katulad po natin na naiintindihan natin. At kapag ito ay nag-sink in sa damdamin natin, mga kapatid, ang pera mo na may, sabi natin hindi naman konti, sapat, pero feel mo, mayaman ka. Why? Malit lang nga yung pera mo, pero nakapagbibigay ka. Nagagawa mo yung tinatawag na impersonal. Nakakasunod ka sa Panginoon. Hindi tayo makakasunod kung tayo ay tulog kapag tayo ay nakakarinig na mensahe. Kailangan ko talagang gising na gising, aware na aware on God's consciousness. Kaya kung gusto niyang sumarap ang buhay, ito lang po ang susi. Responsable tayo sa ating kaisipan, sa ating damdamin, maging sa ating will o expression o manifestation ng buhay natin. Sino ang gusto masarap ang buhay? Kukunti. Pag kukunti, ibig sabihin, hindi awake. Hindi nakikinig. Kasi kung nakikinig kayo, lahat tayo gusto natin na masarap na buhay, masaganang buhay, mayamang buhay, kaya sinasabi nila, lupa pa man, dito pa lang sa lupa, sa tahanan natin, ay langit din. Kaya po, tayo po ang mamimili doon. Maraming pong salamat. Nawa po ay awake tayo. Thank you po, God bless. Thank you, Sister Marie. Thank you. Let's give the Lord a big hand once again for the Lord and Sister Marie. Thank you. Okay, let me finalize it and then everyone say, how many of you are blessed? Say, I am blessed. One more time, I am blessed. All right. Let me give you now another area na makukuha natin ito. All right. Unang-una, sa God, tayo po ay nasa loob na niya. Doon pa lamang sa pasimulan ng pasimulang eternity past, kayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang isip. Sabihin niyo po sa sarili niyo, nilikha na pala ako noon. Sabihin niyo nga. Alright. Nilikha ka na sa loob ng isip ng Diyos at ikaw ay kinilala na. Kinilala ka na at sa loob ng isip ng Diyos, kilala ka niya. Meron kang sariling pangalan na tinawag ka. Ang pangalan na meron ka ngayon sa lupa ay ibinigay ng magulang mo. Pero ikaw ay kinilala ka na. He called you by your name in the Spirit. And you were chosen before the beginning of everything. Kung naiintindihan mo to, dapat may nafe-feel ka. Now, there is something that we need to see. Anong kailangan mo makita? Lalagyan ka ng Diyos ng isang katawan. Lahat tayo bibigyan ng katawan. So, yung katawan ay ibinigay later on. Originally, spirit tayo at nilalagyan ng katawan. Nilalagyan ng at ang katawan ay parang isang sisidlan na ipapasok ka. Sa loob ng pagpasok mo sa katawan, in general view,
Parang ganito yan. Ang sinong unang makaka-realize kapag siya'y nasa katawan, ano yung ma-realize? Na siya ay hindi tao. Na sino man ang unang makaka-remember. Ang sino man unang makakalabas sa pagiging taong isinuklob sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtira sa ibabaw ng mundo, ang una niyang pagkakaroon ng consciousness, nasa mundo na siya. Ngunit, meron pa rin malalim na kung saan pag na-discover mo na ikaw pala ay hindi tao. Ikaw pala ay spirit na nagkaroon ng katawang tao. At ang sino mang unang makakalabas, parang maze, M-A-Z-E. Yung papasok ka na mayroong pasikot-sikot, tapos may wall, babalik ka ulit, hanggang makalabas ka. Ang tawag doon ay maze. Alam niyo ba yon? At ang sino mang unang makakalabas mula sa pagiging katawang tao, mailalabas mo na ikaw pala ay spirit na nagkatawang tao. Mga kapatid, yun ang ibinibigay na map ng Biblia. Ang Biblia ay isang mapa upang ma-discover mo na ikaw ay spirit na nanggaling sa Diyos. Dahil kung wala kang Biblia, ang makikita mo lamang sa buhay sa ibabaw ng mundo ay ang pagiging tao mo lamang. Na tinatawag na tao lang. At papapaniwalain ka talagang ikaw ay isang tao lang. At sa lahat ng dadaanan mo sa buhay mo, yayakapin ka ng pagiging tao lang. At sa mga taong makakasalamuha mo, sa mga taong mga magiging kaanib at kasama sa buhay mo, taong-tao lang silang lahat. Nakatulad mo rin magiging isang tao dahil sa mga ipinakikitang buhay at mga philosophy, mga beliefs, mga ways. Mapapakonvince ka talaga na ikaw ay isa lamang tao. Kaya naman, kung gusto ninyong maintindihan talaga ng gusto, binubuksan ko. Tayo ay totoong galing sa Diyos. Kung makikita nyo doon sa parable of the prodigal son. The parable of the prodigal son ay isang magandang anino na kung saan galing ang prodigal, ikalawang anak, sa ama na umalis. Pagkakuha niya ng kanyang inheritance, siya'y umalis. Siya'y umalis at pumunta sa malayong lugar. Ang Biblia ay isang mapa na kung saan galing tayo sa Diyos at tayo rin ay umalis. Ngunit sa pag-alis natin, ang inalisan natin ay ang ating consciousness, awareness na galing tayo sa Diyos. Nung umalis ang prodigal son, naalimutan niyang galing siya sa Ama. At ngayon, tayo ngayon nasa ibabaw ng mundo, wala tayong kalang-alam na galing pala tayo sa Ama. Maliban na lamang pag bumabalik kayo sa Biblia na nagsasabing, galing ka sa Diyos.
Walang magsasabi niyan sa mga taong nasa katawan na hindi nakakakilala sa Diyos at bilang isang, Diyos na may pagmamahal sa atin, nagbigay siya ng mapa, ang Biblia. Upang makabalik ka sa ama mo, sa ama ko, sa ama natin, our Father. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, this is how you pray. Now, when the Lord taught His disciples to pray, it's not about chanting. Ano yung chanting? Repeating it again and again. Pray our Father 10 times, 100 times. It's not chanting. It is, this is how. This is something like, a platform, but not necessarily repeatedly spoken or prayed for. It is not chanting it. It is a kind of platform. So, sabi ni Lord, this is how you pray. Our Father. Ano yung ibig sabihin ng Our Father? Manumbalik ka. Ang tatay mo ay ang Diyos. Nung sinabi ng Panginoong Hesus ang Father doon, hindi English na Father. Ang ibig sabihin ng Father doon, of whom? A-B-W-O-O-N-M, of whom? Na ang ibig sabihin, the source of everything, the beginning of everything. So ang tawag ng source, parang sa salita niya, of whom. Pero tinawag na lang natin Father, but ang actually ibig sabihin, the source where everything comes from. Nanggaling tayo sa Kanya. At hindi lang tayo nanggaling. Sinabi pa, alright, that we were chosen to belong to Him before, inuulit ko to kasi minsan hindi natin na-feel. Alam niyo mga kapatid, so sobrang nating pagiging tao, hindi natin ma-feel yung sinasabing spirit ng ating totoong Father. Yung pagiging tao mo, hindi mo ma-feel yung spirit. Kaya, ang hirap magsalita sa spirit kasi kapag tao ka, hindi mo man siya masasalo. Kaya kinakailangan makalabas ka sa pagiging tao mo. Hindi ko sinasabing ilugmok mo ang tao. Ibig ko sabihin, you are man, pero huwag kang magpaking man lang. You must become a spiritual man. A spiritual man. Na ang ibig sabihin, mas mataas ang awareness mo, ikaw ay spirit na mayroong katawang tao. Tayo, makikita mo, mas malaki ang pagsisense niya ng pagiging tao at wala siyang kasense of the spirit being niya na siya ang kanyang original ay spirit. At yun ay hindi religious na dinadaan sa mga gawi, sa mga don'ts and do's at sa mga kinakailangan ng mga suot mo ay mahaba, buhok mo ay mahaba. Hindi siya outward appearance. It is more of reality that you can sense the spirit, your being inside of you, and that's really your originality of who you are. At dito, kayo po na mga nabubuhay sa katawan at nawa, habang kayo nabubuhay sa katawan, lumiliwanag ito para may pagkakataon kang ibuhay mo ang spirit mo habang ikaw ay nasa katawang ito. Sapagkat pag ang tao ay namatay, humihiwalay siya sa katawan. Ngunit ang magandang oportunidad ay yung ikaw ay manahan tumira habang may katawan ka at ipapamalas mo na kaya mong tumaas sa katawang ito at ang namamayaning pamumuhay mo ay nasa spirit being mo while you have
your physical body. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na habang ikaw may katawan, nandito kang ipinamamalas mo yung spirit being mo na hindi mo nalimutan. At itong prodigal son, nung siya ay umalis sa Ama, na iwanan niya ang remembrance niya sa tatay niya kung sino siya. Kaya naman, nagwaldas-waldas siya ng kanyang inheritance. Yung inheritance na yan ang ibinigay ng Diyos sa atin nung tayo ay kanyang nilikha at nung niligyan tayo ng katawan sa ibabaw ng lupa, winaldas natin ang buhay natin ng gastos dito, gastos doon, hindi ng physical na pera, kundi ginastos mo ang lakas mo, ginastos mo ang panahon mo, ginastos mo ang isip mo dito, ginastos mo ang emotion mo dito, ginastos mo ang choice mo dito. Now, malayo sa Diyos! Binigyan ka ng Diyos ng Spirit, binigyan ka ng intellect, emotion, ng will. Mayaman ka, kapatid. Ang intellect, emotion, ng will ay kayamanan mo. Inheritance mo. Oh, sino nakakaintindi? Say amen. So ngayon, lumabas ka, nagkaroon ka ng katawan, ngunit hindi mo inalala ang iyong ama. So, pag sinabing prodigal son, waldas. Nagwaldas ng kanyang yaman. Kaya pag ikaw ay nandito sa ibaba ng lupa, mayaman ka. Mayaman ka sa iyong intellect, emotion, will, time, effort, lahat-lahat. Choices mo, kayamanan mo yan. So, ginamit mo ang pagpipili mo dito. Ito ang Diyos, hindi mo ginamit para piliin siya. Ito ginamit mo, pinili mo. Ito ginusto mo. So sige, waldas mo yan. Ang yaman mo, lalo na kung bata ka pa. Sige, gamitin mo. Bata ka pa eh. Hindi ka pa tumatanda. Malakas ka pa. Wala ka pang sakit. Sige. O sige. Tapos, binigyan ka ng yaman ng Panginoon. Sige. O sige, nalimutan mo ang Diyos. Nalimutan mo ang spirit ka, hindi ka tao lang. Mabuti na lang kayo. Niligtas ng Panginoon at binigyan ng talino. Yung mga ibang nagwaldas, hindi na nakabalik sa Panginoon. Namatay na. Yung mga yumaman, kadalasan kapag ikaw nabigyan ng kayamanan minsan, tapos sasabihin mo, nang hirap ka, Lord, ibalik mo lang kayamanan ko ulit. Naku, mahirap na. Kadalasan isang beses ka lang magbibigyan ng chance. Tapos ang tao namamatay. Tingnan niyo yung mga taong yumaman, tapos biglang nawala sa Panginoon. Biglang sasabihin, nanunumbalik ako, Lord, payamanin mo ulit ako. Bihira ang magkaroon ng second chance. Pag nagkaroon ka ng second chance, isa ka sa mataas. Kadalasan, hindi na nakakaroon ng kayamanan. Kaya, kung kayo nakikinig sa akin, advance ito. Hindi ka na kinakailang matuto sa sarili mong karanasan. Kung marunong kang makinig, itong sinasabi ko ay totoong ganap. Kaya kung ikaw ay mayaman ngayon, huwag mong hayaang mawala yan. Balik tayo. So, prodigal son, in-spend mo ang lakas mo, tumanda ka na. Saka ka palang nakakilala sa Panginoon. O sige, yan ang sinabi mo eh. Prodigal son, nagwaldas ka.
The point lang is, I hope, katulad ka pa rin ng prodigal son, na bagamat siya dumaan sa kalaliman ng kanyang buhay, ano ibig sabihin? Yung pagkain ng mga baboy ay kanya nang kinaiinggitan. To the point na gusto niya nang kainin yun dahil wala na siyang makain. Sadsad ng kanyang dinaanang buhay. Mula sa pagiging mayaman, galing sa ama niya. Sumadsad to the point, isipin niyo, pagkain ng baboy, gusto niyang ikompetensya. Kainin na rin yun dahil walang-wala na siya. Ang nagligtas sa kanya ay nung naalala niya ang kanyang ama. Nung sinasabing, when he came back to his senses, he remembered his father kung paano ang kanyang mga servants. Inisip niya yung pinakamababa, servants, siya anak. So servants ang kanyang inisip na sinabi niya, walang servant sa amin ang nagugutom. Na ako, katulad ko, kung ako kahit man lang servant, hindi ako magugutom na katulad na ito na gusto ko kainin na rin pagkain ng mga baboy. Hindi ganito ang kalagayan ko kung ako ay nasa aking ama. Now, how will you remember your father? I tell you, Jesus came and he said, no one can come to my Father except. So through Jesus Christ, you can remember your Father. Jesus came down for you to remember your. No one can come to the Father except through. He is the way, the truth, and the life. And the Lord brought you back to the Father by you remembering who your Father is. You got saved because Jesus came for you to give your remembrance. But before Jesus can give back your remembrance, let me tell you, He paid the law. And the law required blood without sin. So He died without sin to meet the requirement of the law, which says there is no remission, there is no forgiveness of sins without shedding of blood. Blood that is without blemish. So the law will continue to give its curse, sumpa. The curse of the law will take effect on us. But this curse of the law will now be what? Atoned when there is that blood. So the Lord Jesus gave His blood, please listen it, for you. For you. Your salvation is not only that you will not go to hell. No. Your salvation is for you to come back to your Father. Now, so, you are saved. Put this now in your mind. Pag sinabi niyo, you are saved, I am back to my Father. Hindi yung, wala na ako sa hell. Huwag na ganun. Elementary yon. Sino magsasabi ng amen? When you say, I am saved, do not ever think anymore na, hindi na ako pupunta sa naggalbag na apoy. Ibig sabihin, nagpa-born again ka lang dahil ka sa takot ka lang. Dapat na born again ka kasi gusto mo nang bumalik sa tatay mo. Sabi ka ng amen naman nagsasabing, ganun dapat ang isip ko. Sabi mo, ganun dapat ang isip ko. You know what? Salvation means na-redeem ka. Na-redeem ka, naibalik ka. Redeem nga redemption. Itama nating isip. So, saan ka nakabalik? Sa tatay natin. Actually, yung word na yon is, ay wala yung marking pen. Can you give me mark pen please, immediately?
So, the next thing in line that I would like you to do is this. Yeah. Thank you. All right. Para, yes. If I am not mistaken, this is the word ng Father. Oh, boom. Now, our Father is the source. Ngayon, nangyari lang, nasa katawan ka. Bumalik ka sa Ama. Ang pagbabalik mo ay pumasok ang Espiritu ng Diyos at sa loob mo ngayon, meron ng Espiritu ng Diyos. Tatama ko lang. Nung sinabi ditong God, breathe, yung hininga niya yon, hindi pa Spirit of God. Ibig sabihin lang breathe, yung nagbibigay ng life, which is called animated life. Animated. Nag-a-animate. Yung nagbibigay ng kilos. So this breath is animation. Now, yung binigay dito ng God, ay yung tinayta talagang Spirit ng God. This is now the Spirit of God. So, pumasok ang Spirit ng God nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Imagine niyo, pakisabi mo lang, i-feel mo, ang Spiritu ng Diyos ay nasa akin. Sabihin mo yan. Parang hindi nga feel eh. One more time. Ang Spiritu ng Diyos ay nasa akin. Now, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kaya lang, ang pagkilos niya ay hindi niya iti-take over ang life mo. Hello? Hello? Baka naman akala niyo, nandiyan ka na Lord, bahala ka na. Wag. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ano lang ang kanyang pinakang totoong gagawin. Please lang, para hindi tayo mga tinatawag na religious. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo para pag-ilawin, umilaw. God is light. Nasa darkness tayo. Are you with me? Ang pag-ilaw, kaya di ba? Let Christ shine. Pag-ilaw. At ang pag-ilaw, are you listening? Ay nagbibigay ng lakas. Kaya nga, in the physical form, meron sinasabi, magpa-araw ka, maski man lang 15 minutes. Sa sun. Are you with me? So, ang light gives you encouragement. Gives you, kaya pag ikaw ang nai-encourage, ibig sabihin, tanda na yon na merong ginagawa ang Diyos sa iyo. Pag ikaw naman ay nai-encourage, ibig sabihin, nafe-feel mo yung light. On the other side, pag hindi ka nai-encourage, ibig sabihin, hindi ka nasisinagan ng ilaw. So, masisense mo ang sarili mo. Pag ikaw ay nai-encourage sa message, ibig sabihin, may umiilaw sa loob ng buhay mo. Pag ikaw ay walang encouragement, ibig sabihin, hindi pumapasok ang ilaw dahil sarado ang bintana ng buhay mo. Kaya, kung hindi ka na-encourage, tanda yun na malayo. Pag wala kang encouragement na nasa sense mula sa Diyos, ibig sabihin, malayo ka. Kailangan alam mo yun. Kailangan gumawa ka ng bagay para ma-open up. Pag wala kang panlasa sa Spirit, ibig sabihin, masyado ka nang nababalutan ng darkness. Kailangan alam mo. Kasi, pag hindi mo nalalaman yan, karanasan na magbubukas ng ilaw sa iyo.
yung magkakaroon pa ng mga masasamang karanasan. Mga kapatid, huwag kayong masyadong mababaw na matuto sa ibabaw ng lupa sa buhay. Na kinakailangan maranasan mo yung mga pangit na karanasan, saka mo lang maintindihan kung bakit ganito ang buhay. Hindi. Ang pinakamagaling, yung ikaw yung nakikinig lang ng salita ng Diyos, nag-iilawan ka na, natututo ka na. Say amen. Say amen. Alam nyo, sabihin man ng mga school na mababa ang grade mo, pero pagdating sa buhay, madali kang matuto, madali kang mailawan, nasisinagang ka ng ilaw, mas maganda yon, mas magaling ka sa buhay. Yung mga iba, magaling lang sa grades, pero mangmang sa buhay. Oh. Are you listening? Kaya huwag kayong magsasabi sa sarili niyo na ako ay hindi matalino. Wrong. Matalino ka kung mas madali kang mailawan ng Panginoon. Now, yung ilaw na yan, papasok sa iyo. Iilawan niya lagi. So, nag-iilaw ngayon ang spirit mo kasi sa ilaw ng Espiritu ng Diyos. At yung ilaw ng Diyos ngayon na nag-iilaw, ngayon, ito na ngayon yun, papasok dito sa iyong buhay. Meron kang tinatawag na, yung sinasabi ko nga, alam niyo po, ang ibinigay sa inyong pinakamalakas na inyong gagawin, na gagamitin, ay ang binigay sa inyong intellect, emotion, and will. Yang tatlong yan, ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sa iyo yan. Kaya kahit anong gawin mo dyan, gagawin mo, bibigyan ka ng respect ni Lord. Pag sinabi mo itong gusto ko, hayaan kanyang gawin yon. Yes. Amen. Huwag kang magsasabi ng hindi. Kung ayaw ni Lord, hindi yung pagagawa. Hindi. Ayaw ni Lord na si Adam kumain doon sa pinagbabawal na bunga. Pero nung hinawakan niya yun at kinain niya, hindi nagpadala ang Diyos ng anghel para putulin ang kamay niya na wag lang kumain. Hindi po gumawa ang Diyos. Pag meron kang dinesisyonan, gagalang ng Diyos yan. Nakitingin yung responsibility meron ka ngayon? Ito ang nagdi-decide sa iyong buhay. At ito rin ang direksyon na magbibigay sa buhay mo kung ano ang ginagawa ng tatlong yan. Yan tatlong yan ay sa iyo upang ikaw ang magsuweto. Ikaw ang mag-administer. Ikaw ang mag-rule. Ngayon, sa sino man makakapag-rule na ito, mga kapatid, dahil sa kalagayan natin, yan. May spirit na gustong lumabas sa atin. At yung spirit na yon, yung spirit ng Diyos na nananahan sa atin. Ngunit, hindi siya lalabas habang ang tatlong ito ay nagbibigay ng kanilang pagsang-ayon. Kapag hindi nagbigay ng consent, ng will, right, ng agreement, ang tatlong ito, hindi lalabas ang Spirit ng Diyos kasi hindi namumuwersa ang Diyos. Ulitin ko, hindi namumuwersa ang, hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. At hindi niya nilalabag ang iyong mga pagpapasya, pagpipili. Kaya kinakailangan matuto ka. That's why this is a teaching church. Mga kapatid, naunawaan niyo ba yung burden na binibigay ko? Yung puso ko? Ayoko kayong matuto na kayo ay sumusunod dahil lamang sinasabi ng isang leader o galing sa labas ang mga external rules. Na halimbawa, gawin natin sa church, ganito, 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 at marunong naman kayo sumunod. Ang pagsunod nyo yan ay galing sa labas. So, maaaring mukha tayong maigi, pero kung ang rules na ay galing sa labas, ibig sabihin, hindi pa rin ito galing sa loob mo. Iba ang pagsunod ng rules galing sa labas, at iba yung rules na nanggaling sa loob. Halimbawa, katulad mga kapatid, pag tayo mga empleyado,
mabigat ang rules ng employment mo, ng company mo. Pag sinabing pumunta ka dito ng 8 o'clock, pupunta ka sa opisina mo, 7 o'clock nandun pa lang. Tama o tama? Tama o tama? Alright. Dahil, ikaw ay isang tao na merong rules na tinanggap sa opisina mo, may external rules, nakakasunod ka. Tama? Alright. Pero pagdating sa church, sabi pumunta ka dito ng 9 o'clock, dumarating 9:30. Yung iba at 10 o'clock, are you with me? Now, listen up. I am pointing out only the rules. Halimbawa, sabi sa kumpanya, mag-contribute tayo, bibigay. Pero pag dito sa church, magbigay tayo ng ating mga kaloob. Meaning, sa labas nagagawa mo kasi may external rules. So, yung pagsunod mo sa iyong kumpanya ay external. Ngayon, pag ikaw talaga'y galing sa loob, dapat sa lahat ng buhay mo, lifestyle mo yan. Kung ikaw'y punctual sa opisina mo, dapat punctual ka sa appointments mo, punctual ka rito sa church, punctual ka sa lahat. Kasi it's coming from inside. Mga kapatid, pinapaliwanag ko lang sa inyo to kasi para ang buhay natin ay totoo. Hindi isang bagay na inuutos lamang. Kaya sa loob ng church, as much as possible, gusto namin magising ka na ang iyong pagsunod ay galing sa sarili mong kalooban ng iyong intellect, emotion, and hindi ka lamang pinipiga mula sa labas, kundi ito'y galing sa loob mo. Meron kang being na talagang sumusunod. Right. And that's one thing that we would like to say. Pasunurin mo ang intellect, emotion mo. Ano man ang salita ng Diyos na nanggagaling sa Panginoon, pinapasunod mo ang intellect, emotion, and will mo. Mga kapatid, ito yung totoong buhay. Na kapag ikaw ay mas mataas na yung spirit senses mo at pinasusunod mo na itong tatlo, ikaw ay yung taong mas mataas na ang sense mo bilang spirit being rather than just flesh and blood. Kaya, meron ako sinabi kanina, ang totoo, meron parang isang sitwasyon. Ang sino mang unang makalabas sa pagiging tao niya, na siya pala ay espiritu, na remember niya siya pala ay more of spirit, are you listening? Na siya ay more of spirit, dahil ang buhay natin ngayon dito ay parang more of man, more of man, more of man, kasi yan yung sense mo, yan ang nakikita mo, yan ang logic mo, more of man, kaya parang puro man lang tayo dito, puro tao lang tayo rito. Gusto niyo pa bang patunayan ko na hindi ka lang tao? Pag namatay tayo, anong mangyayari? Tao pa rin ba tayo? Doon pa lang, madali na eh. Pag namatay tayo, tao pa rin ba tayo? So, tao lang tayo ngayon dahil meron kang katawan, tao, na sinusuot. Hello? Sinusuot. At itong katawan mong suot, maaaring maisuot mo yan hanggang 80 ka, 90 o 100. Nakikinig kayo? Pero yung katawan mo yan, unti-unting maluluma. Tama o tama? Pero yung espiritu mong totoong ikaw, hindi naluluma. Oh? Hindi tumatanda. At yun ang gusto kong malitaw o lumitaw sa buhay natin ngayon. Yun ang gusto kong makita ng mga taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa na hindi siya katawan tao lamang. Siya ay spirit. Alright. Now, bakit ko ipinagdidiin yung spirit na yun? Kasi, yung spirit na yan, sobrang makapangyarihan yan. Parang, ito na yung additional extra. Pakinggan nyo. Sobrang makapangyarihan yung spirit na yan. Yung spirit na yan, may image and likeness of God. Na ang ibig sabihin,
nilagyan ng Diyos yung spirit na yan ng kakayanan tulad ng Diyos. Ulitin ko, may kakayanan yung spirit na yan na tumira sa loob ng katawan. Ngunit nung tumira sa loob ng katawan, mukhang hindi niya naintindihan yung kakayanan ng spirit na yan. At lahat ng mga tao na katawang tao ay nagmukhang walang kakayanan. Ang sino mang unang magising sa mga nabubuhay sa ibabaw ng mundo na kung saan naintindihan niya ng husto na meron siyang spirit na ngayon ay sinamahan pa ng Espiritu ng Diyos. Parang naintindihan niyo na ako. Naintindihan niyo na ako? Na ito ay mayroong image and likeness of God na kung saan inaasahan ng Diyos na itong spirit na ito ay may malaking gagawin sa ibabaw ng mundo. Pakisabi nga sa akin, may malaking gagawin. Ini-expect ka ng Diyos na may malaki kang gagawin. Ulitin ko. Sobrang nilagay ng Diyos ang lahat ng kanyang kakayanan sa iyo. Sa iyong spirit na ipinasok sa loob ng katawang suot. Ngunit mula nung sinuot mo ang katawan mo, hindi mo na nakita. Yung spirit na sobrang makapangyarihan. At halos maraming tao sa ibabaw ng mundo ang nakalimot sa spirit niya. Ako ba yung nagsasalita na nakasakay pa rin kayo sa bus? Mula nang siya nagkaroon ng katawang tao, ang kanya na lamang awareness ay ang pagiging tao. At mula siya nagkaroon ng awareness, nakita niya lahat ng hindi niya kaya. So, natabo na siya ng maraming bagay na hindi niya kaya. Ang galing yan. Kilalang mga tao sa buong mundo na naging part ng history. Mga kapatid, silang mga yan ay katulad lang natin. The only difference na meron sila, na-discover nila yung spirit nila sa loob nila na mayroong kakayanan. At tayong mga walang kakayanan, na natili tayong nalugmok sa loob ng talukbong na nilagay ng buhay ng isang tao. Natalukbungan lang kayo. Sumang-ayon naman kayo. Natalukbungan lang kayo. Huwag niyong aliig na dahil wala kang pinag-aralan, itong pamilya ko. Wala yan mga kapatid. Buksan mo ang sarili mo. Natalukbungan ka lang. Ang totoo, tanggapin mo muna, meron kang espiritu na galing sa Diyos. Sa Biblia. The Bible is a map. The Bible is the pattern na makikita mo doon kung sino ikaw. Kaya sinabi, you search the Scripture. Pag search mo na Scripture, makikita mo ang Diyos.
Pag nakita mo ang Diyos, makikita mo, nandun ka pala sa Diyos. Hindi mo makikita ang sarili mo, hiwalay sa Diyos. Kaya, you must search the Scripture. When you find it, the Scripture will lead you to God. And God will lead you to who you are. Now, yung spirit na yung makapangyarihan, yung gusto ko yung ngayon, ang lumabas sa iyo. Ang pagtuturo ko ngayon ay palabasin mo yung spirit na gustong lumabas sa pamamagitan ng buhay mo. So, nandito yung process. Yan ang process. Kaya ako naglagay ng process para meron na kayong alam. Mga kapatid, hindi tayo nilagay ng Diyos sa ibabaw ng mundo na parang walang kayang gawin. Na para ba lagi naghihintay ng awa? Na ang Diyos na lang ang kikilos at ikaw na lang humingi lagi ng awa. Mga kapatid, that is religious thinking! Amen! Kung nanood kayo ng The Chosen, na palabas about the Lord Jesus Christ and His disciples. Kahit na lang yung Bible, let me tell you one thing. Kung maintindihan nyo kung bakit kinabahan ang mga Pariseo, pati ang Romans, at pinapatay si Lord Jesus Christ, alam nyo ba kung bakit? Pakinggan nyo kung maigi. Basahin nyo ulit ang Biblia. Si Lord kasi, ang ginagawa niya, ay nanggigising. Ang salita niya ay hindi para another religious sect. Ang ginagawa niya sa mga salita niya, sa Beatitude, Sermon on the Mount, ang mga salita niya, kung titignan niyo at lalabas kayo sa mga religious way, siya ay nanggigising. Pakinggan niyo, nanggigising! Nanggigising! Ang tanong, ikaw ba'y nagising? Baka hindi pa! Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay panggigising, hindi para sumanib ulit sa isang sekta, sa isang denomination, sa isang reliyon. Hindi po ganon ang gusto niya. Ang sabi niya, I must preach the kingdom. Yung kingdom po na yon ay panggising. Natakot ang mga Pariseo, ang mga Romans kasi nagigising na ang mga tulog. Mga kapatid, ang dami kong pwede sabihin. Pipick up lang ako na isa doon. Yung mga sinasabi niya, ask and shall be given, seek and you shall find, knock and shall be open unto you. Mga panahon na yon, ng mga tao, pag sinabing ito ang buhay ko, binigyan ng lote ng Diyos sa akin, hindi na ako paaangal, basta ito na lang. Mga kapatid, ganun na ang buhay noon. Pero ang Panginoon, ginigising, no, your life is not that way. Ask God and it will something be given to you. Seek and you shall find. Mga kapatid, nanggigising po ang Panginoon. Nung sinabi pa, you know what, mga kapatid, our Father, ginigising niya, hindi ka isang parang tao na nasa labas, kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Nagtuturo siya, what belongs to the Father belongs to you! So ngayon din, ginigising ko lang din tayo sarili natin. Ano ginigising ko? Mga kapatid, merong isang espiritong nasa sa atin na kinakailangan lumabas. At huwag kayong papayag sa buhay na ito na siya ay hindi magmamanifest, na ang ginagawa nyo lamang ay reliyon. Tinuruan tayo ng mga organized religion na papasok ka lang sa simbahan, kunyari nakatingin ka lang, paglabas mo, okay na ako, nakatingin na ako. Hindi ganon! Saka sausaw mo yung kamay mo, lalasahan mo, saka ka Hindi po ganon! Ang dami na sumasaw doon! Nakikinig po ba kayo? Hindi po ang reliyon ay yung, ito damit natin mahaba, buhok natin mahaba. Hindi ganon!
Nakikinig kayo? Hindi kayo inuutusan mula sa labas, external rules. Kailangan magising ka sa loob. Pakisabi mo, si Pastor, ginigising tayo. Pakisabi mo nga. Ano man lang response nyo? Magising kayo. Ano gusto kong magising sa inyo? Na meron kang spirit. Are you with me? Ang katawan mo isisignan lang. Instrumento lang ang katawan mo, pero palabasin mo ang espiritu na kung saan ang galing sa Diyos at yun ay totoong may kakayanan. Kaya you are not under any circumstances sa ibabaw ng lupa. As a matter of fact, you are not only a person here na kung saan dadanasin mo lang ang mga bagay-bagay na wala kang kinalaman. Kaya tapos hindi ka lang ng awa. Mga kapatid, hindi po. Binigyan ka ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan to make things happen. Come on! Tinawag tayong co-worker ng Panginoon. Sa New Testament, co-worker. Ano ibig sabihin ng co-worker? Hindi na magtatrabaho ng Diyos na nag-iisa. Lagi kanyang... So, ang ibig sabihin kang co-worker, co-creator kanya. Pag may gustong gawin ng Diyos, kailangan may isang tao sa ibabaw ng mundo na kasama niya. Pag wala siyang nakitang tao na pwedeng magtrabaho kasama niya, hindi siya gagawa. Kaya ang Diyos may kakayanan, pero hindi siya gagawa kung walang kasamang tao na kasama niya sa ibabaw ng mundo. Sino nakaunawa nun? Now, kung gusto mong marami mangyari sa buhay mo, dapat makita ng Panginoon, ikaw ay willing maging co-creator sa buhay mo. Hindi po pwedeng, Lord, gawin mo to sa akin. Bahala ka na. Hindi po pwede na si Lord ang gagawa, ikaw ay Kaya, you cannot please God without faith. And without faith, God will never work. So, ano yung co-creator? Kailangan paniwalaan mo. Bakit kailangan ng paniwala? Kasi, ang physical, nakikita ng mata mo. Ang spiritual, hindi nakikita ng mata mo. Ang tawag doon, faith. So, hindi ka gagamit ng naked eyes o hindi ka gagamit ng physical senses. Kaya nga, ang labanan sa ibabaw ng buhay ay kung papaano mo, listen, papaano mo malalagpasan itong physical senses mo upang sa ganon, magampanan mo yung faith. Kasi ang faith, lalagpas sa physical senses. Ang physical senses naman ay kinasanayan na natin mula tayo nagkaroon ng, ano ba sa Tagalog ng awareness? Kamalayan. Mula nang tayo nagkaroon ng kamalayan, ang unang sumalubong sa mga bata, ang kamalayan, consciousness, awareness, dumating sa mga bata, mga age 7. So sa 7 years old, meaning to say, meron na siyang awareness. Kasi 1 to 6 years old, nasa theta ano siya, frequency ng isip, parang kumbaga sa computer, nasa programming period. Alright? Kaya 1 to 6, nakaprogram niya. Kung ano nakita niya, poprogram niya, gagayahin niya. Kaya be careful. Doon sa 1 to 7 years old, magiging build up na ang isang bata. Meron na siyang laman, meron na siyang program. Ang susunod na doon, mga experience sa program niya. Tapos aware na. Now, I'm saying, ang unang yumakap sa iyo, itong physical senses. Kaya kinakailangan, malagpasan mo. Kaya, ang faith, hindi na-feel ng senses. Are you listening? Ang faith, hindi na-feel ng... So, ang nakaka-feel lang sa faith, another feeling which called spiritual. So, dito na ang proseso. Ito na ngayon ang proseso para kayo ay hindi na mawala. Ano yung proseso? Sa loob ng isip mo, may intellect, emotion, and will. Yan lagi ang titindig sa loob ng iyong sarili. Meron ka ngayon naririnig sa akin, gusto niyo nang gawin. Hindi niyo kagad magagawa yan. Bakit? May proseso pang mangyayari. Kaya kailangan alamin niyo ano ba tong isip na ito?
Kaya ako, marami akong elements, marami akong studies about mind. Hindi basta-basta simple lang yan. Masyado yung complicated. Pero, malalagyan natin ng magandang, concept kung ano ba yan. Kasi sa walang-wala kang alam. So, nandito ang reality. Ngayon, anuman ang lumabas sa intellect, emotion, and will, at lumabas yung pinakang spirito ng Diyos. Bakit ko sinasabing spirito ng Diyos? Ang spirit lang talaga, there is no other God beside me. There is only one God. At yung one God na yun, yung spirit ng Diyos. So sa loob natin, may spirit ng Diyos. At yun din ang ilalabas natin. Mga kapatid, kung ang inyong buhay ay may level up na, ang dapat na isip nyo ngayon is more on the word ng manifesting. Everyone say with me, manifest. Expressing God. Ini-express mo ang God. Kung ikaw talaga ay godly, ang iniisip mo na ngayon, paano ngayon mag-express ang God sa akin? Which is called manifest. In short, bakit pa pumasok ang God sa iyo? Anong gagawin niya? Display lang? Hindi. Para siya mag-manifest. Para siya mag-manifest, dadaan siya sa intellect, emotion, and will mo. Kaya lang, ang titigas ng mga ulo ng ating intellect, ang tigas ng emotion natin, pinapapasok ng Panginoon para ma-process, lagi nakaharang yan sarili mo. Nasanay ka sa sarili mong intellect, sa sarili mong emotion, sa sarili mong will. Hindi to nasanay sa intellect ng God, sa emotion ng God, sa will ng God. So hindi siya naka-align. Hindi siya naka-align. Pag pumunta ang Diyos dito, dito ka. Naunawaan nyo? So, kapag nag-decide ka, aalaw ka na Lord. Ngayon nag-decide ka, mali, sasabihin mo, Lord, bakit nangyari sa akin to? Mga kapatid, lahat na nangyayari sa iyo, galing sa decision mo. Say amen. Galing sa decision mo. Listen up. Yung may ginawa ka, sin of commission. Yung wala kang ginawa, sin of omission. So yung wala kang ginawa, decision din yon. Tulad ng Nokia. Oh, dati siya ang pinakamagandang kumpanya. Nung nagbibigay ng research and development ng mga Samsung, lumabas ang, iPhone. Sila, wala silang ginawa. So sabi nila, bakit sila nahuli? Bakit sila na bankrupt? Wala naman silang ginagawang masama. Wala nga silang ginawang masama. Wala rin silang ginawang mabuti. So, sila ay naungusan. Mga kapatid, ganun din sa buhay ninyo. Pag wala kang ginawa, ibig sabihin, nag-decide kang walang gawin. Now, sa isip mo, pag wala kang ginawa dyan, nag-decide kang walang gagawin sa isip mo. Alam niyo po ba, kung alam niyo lamang na ang isip mo, ang siyang makinarya ng buhay mo, tapos wala kang ginagawa doon, hindi mo malang minimintain, hindi mo dinidevelop. Mga kapatid, ano mangyayari sa buhay mo? Ay talagang palugmok. Kaya dito sa church, sinasabi ko lagi, this is a teaching church. Amen. Would you mind to say amen? Say amen. Now, so, eto na mga kapatid, alam nyo ba, nung ang God nag-create, ang ginamit niya yung kanyang spirit, yung kanyang consciousness. Are you with me? So, nung nag-create ang God, ginamit niya yung spirit niya. Ginamit niya yung consciousness niya. Sa atin ngayon, yung spirito ng Diyos, kailangan lumabas din sa atin. At yun ang mag-create sa buhay natin. So, kapag ang Diyos lumabas, na proseso, napalabas mo yung spirito, nag-obey ang intellect, nag-obey ang emotion, nag-obey ang will, nag-submit, alright? Nag-align. Now, lalabas ngayon yung spirito ng Diyos. Nag-express ngayon yung spirito ng Diyos sa'yo. Magbubukas ngayon yung mind mo. Now, ano yung inilalabas mo sa sarili mo? E di yung power ng Diyos na nasa iyo. Are you with me? So, yung spirito ng Diyos na nag-create dito, ang siya rin magkakaroon ng creation sa buhay mo. That's why you can make things. That's why you can make things. Because it is the Lord's Spirit that will make things. Yun eh. Hallelujah.
this will be my last few thoughts. Ang Espiritu ng Diyos at saka ang tao, di ba sa Bible meron sinabing, Pastor Rodel, may outer man and merong inner man. Hello? Say with me, outer man, inner man. Outer man, inner man. Now, ang inner man natin, yung spirit. Ang outer man natin, itong ating created persona. Are you with me? Now, alam nyo ba, dito nyo masasabi kung sino ba ang nagpiprevail sa buhay mo. Ang nagpiprevail sa buhay mo, either ang outer man or inner man, depende kung sino lagi ang pinakakain mo at sino yung ginugutom mo. Nakakaintindi? Listen up. Pag ang lagi mo pinakakain yung spirit mo, sino lumalakas? Eh di yung inner man mo, yung spirit. Alright? At dapat ginugutom mo yung outer man mo. Ngunit, kapag ikaw na sa buhay mo, pinakakain mo lagi yung outer man mo. Paano mo pinakakain ng outer man mo? Kapag madalas kang, marunong kang lagi mga tuwiran. Sana naintindihan nyo, kapag nangangatuwiran ka, na nilalabag mo yung mga salita ng Diyos, alam mo na, pero nangangatuwiran ka pa rin. Nangangatuwiran ka pa rin. Alam nyo ang ibig sabihin nun, pinakakain mo ng malakas yung outer man mo. Tapos, yung inner man mo, ginuguto mo, hindi mo binibigyan ng salita ng Diyos. Kaya kadalasan sa atin dito, oo, umaaten. Oo, tinatawag na Christian. Oo nga. You know, ito na siya, lagi nagpupunta sa church. Pero, pagdating sa practical ng buhay, sino lagi pinakakain? Yung outer man. Madalas siyang, puro reasoning. Yung emotion niya pang sarili. So, sino pinakakain mo lang? Yung sarili mong outer? So, ano ang tawag doon? You are only in the flesh. And you are in the physical realm. Wala ka sa spiritual realm. Now, this is what I'm saying. Kung marunong ka magpakain ng spiritual realm mo, ng spirit mo, lalakas ka. At pag pinakakain mo siyang lalakas, ang ipinoproduce mong, alam niyo yung herb, pag piniga mo, may lumalabas na extract ng mga oil. At yung oil na yon, 1 kilo kang nagkuha ng herb, piniga mo, tapos kakaunting oil na lumabas. Yung oil na yon, yun ang power. Let me tell you, that is the one that will come out when you know how to deal with your intellect, emotion, and will. Kaya nga, ang Panginoon, para makalabas siya, binibreak niya intellect, binibreak niya emotion, binibreak niya ang will. May brokenness. Pag na-break yun, kaya yung mga herb, binibreak yan. Talagang pinipiga para lang lumabas. Ganon din sa atin. Ang buhay natin, may breaking para lumabas yon. Halimbawa na lamang, sa pera. Pera na lang muna. Alam nyo, ibig sabihin ng Panginoon, magbigay ka. Ito yung conversation ng outer man sa inner man. Ang outer man, sasabihin niya, huwag kang magbigay. Ang inner man, sasabihin niya, magbigay ka. So, ang outer man magsasabi, pinaghirapan mo yan. Okay? Mababawasin ang budget mo. Yung inner man mo naman, sasabihin, when you give, you shall receive more. So, magkaiba ang kanilang, perception. Now, mga kapatid, kaya sa giving, isa yan sa pinakamahirap gawin. Bakit? Feel na feel mo ang pera mo. Sabi nga ni Pastor Rodel noon, usually may kasabihan ang pera nakadikit sa balat. Ibig sabihin, pag tinanggal mo ang pera, feel mo na parang nababalatan ka. Nasasaktan ka talaga. Okay? Kumbaga sa buhay, mas madali magbigay ng oras mo, ng service mo, ng tulong mo, pero pera mismo, mahirap. Kaya ito minsan, ang pinakang measurement acid test. Ano ba ibig sabihin ng acid test? Dito mo malalaman kung ang gold ay gold. Pag nilagay mo sa acid, mananatiling gold. Pag hindi, matatanggal yung kanyang kulay. Yung pala, lang siya, hindi siya gold. Tanso lang siya. So, dito sa loob ng outer man sa inner man, malalaman mo kung sinong pakakainin mo. Pag pinakain mo ang inner man mo, lalakas ka. Pag pinakain mo ang inner man mo, ilalabas niya yung totoong totoo. So pag lumabas dito, halimbawa dito, naglagay ka ng yung honoring. Yung honoring na yon, at saka yung giving ngayon,
na ilabas mo, na fulfill mo, ang magfulfill din yan, yung Espiritu ng Diyos na siyang kailangan lumabas. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kaya lang, dadaan sa intellect, emotion, will mo, so meron kang contribution kasi nag-submit. Pag nailabas mo at inilagay mo sa honoring, sa giving, sa submission, let me tell you, ito yung mapufulfill ng buhay mo. Mapufulfill ng buhay mo. Ito yung masasubdue ng buhay mo. Pag nasubdue mo yan, yung power ng honoring, yung power ng giving, everything of it, yung power niya, kikilalanin ka. Pag kinilala ka niya, lahat ng kanyang power, lahat ng kanyang favor, ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Kasi kikilalanin ka niyang master niya. Master niya. Kaya pag sinabing giving, oh, master ko to. Ito, marunong to magbigay. Master ko yan. Kaya lahat ng effect ng giving, ibibigay sa'yo. Yun ang gusto kong maintindihan ng bawat isa. Hindi ka nagbibigay lamang dahil para mawala ng pera. Meron kang pinofulfill. At ito ang mga bagay na principle nito o law ito na kabahagi sa Diyos na tinatawag na there is no respecter of person dito. God is not respecter of person. This one is the impersonal side of God. Na pag yan ay na-fulfill mo, mga kapatid, pag yan na-fulfill mo, meron niyang katapat na resulta na gusto ng Diyos na maranasan mo. Na gusto ng Diyos na maranasan mo. So, kailangan paniwalaan mo siya. Pag hindi mo siya napaniwalaan, ang pinaniwalaan mo, yung iyong outer man. And this is what, in general, ito na ngayon. Kaya meron ng mga preaching na details, micro, pero in macro, ano lang yan? Gusto lang ng Diyos, pumasok sa iyo, i-process mo yung kanyang sinasabi sa mind, sa intellect, emotion, ng will mo, ilabas mo yung spirit niya, at yung spirit na rin niya ang siyang magsasubdue ng mga laws niya. At kung ano yung laws niya, ipaparamdam niya sa iyo, ipaparanas niya sa iyo, i-fulfill niya sa iyo, sapagkat ang mga laws niya ay totoo at totoo. Kaya sabi ng Panginoon, I came that you might have life, and life, paano yon? Pumasok siya sa buhay mo, nagkaisa sa iyo, o proseso dito, dapat marunong ka mag-process, yun ang portion mo. Paglabas niya, siya na ang magsasubdue ng lahat ng mga laws na iniligay niya sa laws ng earth at ibibigay niya ang lahat ng equivalency ng iyong nasubdue. And that is what you call life abundantly. So mga kapatid, I am going to say right now, how many of you willing na ngayon i-release ang Spirit ng Panginoon? Would you like to stand up? Music, please. Saglit lang ito, no? Sister Neng, Sister Marie, gusto nyo come over here. I sense lang na merong gusto rito magpapapray. You will come forward. Okay? Sister Neng, may oil ka dyan. Alright. Mga kapatid,